mga litratong ito, kuha hindi sa tindahan ng mga segunda manong cellphone, kundi sa headquarters ng pulis sa Cebu City. Karamihan sa mga cellphone na ito, di umano, ninakaw sa kasagsagan ng Sinulog Festival. Kaya ang ilan sa mga naisnatcha ng cellphone sa kalagitnaan ng selebrasyon, nagbabaka sakaling dito nila mahahanap ang dinekwat sa kanilang cellphone. Nagtunan dyan na ako itong girigalo pag birthday niya. Nawala rin ba ang cellphone mo nung sinulog? Titigan ang mga ito. Isa sa mga nadukutan ang modelo at male pageant title holder na si Kenneth. May work kami as a model. Pumupunta po kami sa mga events and after po nun, we have after party. Ang kanya raw cellphone, isinabit pa niya sa katawan niya. Kung kukunin man yung cellphone ko ng someone is pwede ko siyang mamalayan agad. Pero bandang alas 4 ng madaling araw nitong January 19, May humarang po sa akin ng mga group of people. Tapos akala ko po mga kilala nila ako. Tapos nagpa-picture. Right after po nun, na mga 3 to 5 minutes, di ko na po makita yung phone ko. Pagtingin ko, sobrang gaan na ng sling. Sobra po akong na-shock. Binala ko pong sundan, kaso nagmamadali din po ako papuntang airport. Kaya wala na talaga akong time. kinabukasan, sinubukan ni Kenneth na gamitin ang device tracking feature ng kanyang cellphone kung saan malalaman dapat ang kinaroroonan ng kanyang cellphone gamit ang GPS o Global Positioning System. Nakita niya na ang cellphone nasa Quezon Boulevard daw sa Cebu. Around one day siya doon. Hanggang sa bumiyahe na po ito papuntang Samar. Nagpasay siya, tapos Malate. Nag-notify na lang daw ang cellphone na nasa isang mall na ito sa syudad ng San Juan. Sa Fine Buy, matatrack ko siya na andito siya ngayon sa San Juan. Sobrang lungkot po. Bago po kasing bili yung phone na yon. And sobrang gamit ko yun sa work ko. Wala talaga akong hinahala na tao kung sinong kumuha ng phone ko. But gusto ko talaga mabigyan ng hustisya yung mga taong nanakawan. Isa pa sa mga lumutang na biktima, si Melvin, na nanakawan ng bagong bili pamanding cellphone. Nilagay ko siya sa harapan ng pocket ko. Pero kasi parang pagsanay na tayo sa likod nilalagay. After I check my phone, then nilagay ko sa likod ko. Hanggang sa naramdaman ni Melvin na may pumuntirya na sa kanyang smartphone. I was talking to someone. Parang binangga ako, then kinuha siya. May few akong taong suspetsa. But I cannot call them out kasi nga, syempre, hindi ko naman masabi na kung sino talaga sa kanila yung kumuha. Ang insidente, agad nilang inireport sa pulis. Ginamit nila ang device tracking feature ng kanilang cellphone. Napag-alaman na doon ang location sa may Leon Kilat. Ang cellphone ni Melvin na-locate sa Leon Kilat Street sa Cebu City, kung saan matatagpuan ang hile-hilerang mga tindahan pati na repair shop ng mga cellphone. Doon naabutan ng mga pulis ang nagpakilalang may-ari ng shop. Hinalughog nila ang lugar. Binuksan yung room. Doon tumambad na merong 3 bag na na-recover doon na may lamang mga cellphone. Ang cellphone unit na kanilang na-recover mula sa 3 bag, umabot daw ng humigit kumulang 150, kabilang doon ang nanakaw na cellphone ni Melvin. Kailangan namin ng identification and yung IMEI para we can detect kung ano talaga. Ito na yung phone ko. Nakuha ko na siya. Yesterday lang. Tinanong yung may-ari kung bumibili ba sila ng cellphone. Bumibili lang sila. Hindi na ina-admit na bumibili sila ng mga nakaw. Ang may-ari ng shop nasa kustodiya na ngayon ng PNP. Papatawan po siya ng kaso under RA 1612. Yung bumibili ka ng mga nakaw, ng mga bagay, 6 years to 12 years ang imprisonment yan. Yung kung mapatunayan na nagkasala ka. Matapos namang kumalat ang balita tungkol sa mahigit 100 mga cellphone na na-recover ng pulis, ang ilan sa mga naisnatchan agad na nagtungo sa tanggapan ng PNP.
Bawat claimant binigyan ng pagkakataon na mabusisi ang mga cellphone. Namasin ko nga basin usa pod ako a cellphone nga naa diri ah. Isa sa kanila ang estudyanteng si Dave na nasalisihan daw noong kasagsagan ng Grand Sinulog. Nasa bulsa ko lang siya. Dahil nga nakita ko kaibigan ko na bineso ko lang, at least 3 seconds lang, nawala na cellphone ko. Wala akong naramdaman na kamay. Super swift and quick lang talaga. Agad trinak ni Dave ang location ng kanyang cellphone. At huli raw itong na-trace ng tracker sa Leon Kilat Street din. I understood the situation na mabibenta na talaga yung cellphone ko. It's sad. Ilang saglit pa, Oh my God, it's there. This one. himalang nahanap ni Dave ang kanya raw cellphone. Ano yung palatandaan niya, sir? Phone case. Upang masiguro ng pulis kung pagmamay-ari ni Dave ang cellphone, Pag naturo nila na sa kanila, ipa-unlock namin, may rin yung IMA at yung code nila sa box ng phone nila. pero dahil naka-factory reset na ang unit ni Dave, hiningi na lang ng pulis ang IMEI nito o yung International Mobile Equipment Identity. Unique na ID number daw ito ng isang cellphone na hindi kapareho ng kahit na anong ibang unit. I don't think but I can... Meron pa yung box mo, sir? Wala na. Wala na. 6 years ago na tong phone. But I can show you like several mirror selfie na I was using this phone. This same exact phone case. Pero dahil hindi ito tinatanggap na pruweba ng PNP, ang tanging magagamit na lang nilang palatandaan ang SIM card nito. Yung SIM mo, sir, anong SIM? Anong number mo, sir? 09. Ito nga kaya ang nanakaw na cellphone ni Dave? Sino rin ba ang nasa likod ng modus ng pagnakaw sa mga ito? I think grupo sila. Bawal ang lowbat at walang signal dahil ititrace na natin ang may-ari ng mga nawawalang cellphone at ang nasa likod ng nakawan Akin to. sa aming pagbabalik. Sa kasagsagan ng isa sa pinakamalaking pista sa bansa, ang Sinulog Festival sa Cebu, ang sigaw ng ilang mga nakifiesta, hindi viva viva, kundi hustisya. Marami raw kasi sa mga dumalo, ninakawan ng cellphone. Wala akong naramdaman na kamay. Super swift and quick lang talaga. Mga ilang hakbang siguro, pag ana niya, ugaan akong bag, wala na. Sa tulong ng tracking device feature ng isa sa mga nanakaw na cellphone, natunton ng mga otoridad ang kinaroroonan nito sa isang shop sa kahabaan ng Leon Kilat Street kung saan merong humigit kumulang 150 pang ibang mga cellphone na na-recover. Tinanong yung may-ari kung bumibili ba sila ng cellphone. Bumibili lang sila. Hindi na ina-admit na bumibili sila ng mga nakaw. Kaya ang ilang mga na-snatcha ng cellphone sumugod agad sa presinto. Maybe po isa diri. I-release na. Yung picture ng phone. Pag on ko, ma'am, wallpaper ko man, nya 3% na lang. So sabi ko, akin to. Wala gyud na mo nakita. Gool. Gool kay expect na mo ba nga naarang ta dire. Kasama na rito si Dave na swinerteng nakita rito ang kanya raw cellphone. Oh my God, it's there. Rin yung IMA. Pero dahil naka-factory reset na ang cellphone ni Dave, hiningi na lang ng pulis ang IMEI nito o yung International Mobile Equipment Identity, unique na ID number ng cellphone. I don't think I know. But I can... Meron pa yung box mo, sir? Wala na. Wala na. 6 years ago na tong phone. Yung SIM mo, sir, anong SIM? Anong number mo, sir? At ang tanging paraan na lang daw para mapatunayan niya na cellphone nga niya ito, ang SIM card nito. 56225. Mats ba? Sir. Stop. Laging na. Okay na. Positive na sa kanya yung
phone, ma'am. I'm happy. Yung na-claim na, firma sila doon sa affidavit of complaint para doon sa pag-file doon sa suspect ng kulang kaso. Pero ayon sa kanilang investigasyon, hindi raw lahat ng cellphone na kanilang na-recover dinukot. Pero yung iba na natanong din namin, napag-iwanan sa may bar o nahulog. Yung iba ng last year ba, December pa. Ganun. Siyempre, yung makakita, yung nakapulot, hindi man niya mapakinabangan yun kasi mayroong PIN. So, naghanap siya ng paraan kung paano niya pakinabangan. Mga newer models, mahirap na silang i-jailbreak, no? Strengthen yung front door ng phone natin, yung mga passcode natin, no? Pero may organisadong sindikato nga ba sa likod ng nakawan ng cellphone sa katatapos lang na sinulog? Ongoing yung investigation. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin maano yung kalokohan ito. Nagpe-prepare yung mga tropa sa appropriate filing ng case doon sa suspect. Ang may payo natin sa publiko, ma'am, is kahit saan sila pumupunta, i-safety nila yung mga gamit nila, lalo na yung cellphone. Kung nagdala ka ng backpack, huwag ilagay yung backpack sa likod. Maging curious ka sa paligid mo. Sa mga engrandeng selebrasyon kung saan hindi mahulugang karayom, ang mga makakatiang kamay sumasalakay. Kaya magdoble ingat para ang ating mga cellphone sa mga kawatan maging cannot be reached. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.